Lima. No, ang katotohanan pala. 60 peso? 60 pesos? Pero okay pa yun? Okay yun. Kung ang pangalan mo, negosyante. Ang pangalan mo, estudyante. Hindi siya okay. Hindi siya okay. Diba? I mean, why am I saying this? This is a hindrance of the Holy Spirit. Accepting the gifts of the Holy Spirit. Binata na ako. Accepting the gifts of the Holy Spirit. Fornication. No, kalaban mo yung sarili mo eh. Mamaya na yan. Naki-Candy Crush pa ako eh. Nagpo-4 piece 1 word pa ako eh. Mamaya na yan. Matatapos at matatapos ko yan. Diba? Just try to study that scenario. No, precious time was stolen. Precious time was stolen. Okay? So ano ang kalaban ng Holy Spirit? The body itself. The body, which we believe is the temple of God, created by God, is now fighting against God. Diba? No. Ano yung susi? Surrender. Pakisabi nga niya sa katabi mo, the word surrender. Tama yung sabi nung kanina nito. Paano ba Panginoon nagsusurrender? Meron bang sa gera, mapaparil na, Sir, suko na ako. Suko na ako. Wala. Oh my, ganito, pwede na eh. No, but when you say, surrender, baka basa na kilikil ko sa init na. Surrender! Sir, ayoko na. Pasensya ka na, hindi ko kaya yan, sir. Di ba? No, extended lahat. Sir, pasensya ka na, hindi ako lalaban, sir. Nagkamali lang ako, sir. Di ba? Pero wala nagsasabi ng surrender na, ay, pasensya ka na. Pasensya ka na, kinapos ako. Di ba? Because when you say surrender, you extend. No? You extend. So ano daw ang kalaban ng Holy Spirit? The body itself, fornication, indulgence. No? Ito tayo eh. No? If there are people seeing us, forma, no, sa simbahan, tapos ganyan. Dasal, no? Paglakas ng simbahan, sabi niya, hinayo ba ang pwede kang driver ka? Hindi ka nga dito at mapanatang ka. Diba? You know, these are Filipinos, no? Ang napakagaling talaga natin. But the Lord is telling us, alam mo ang kalaban ng hindi makapasok ang Holy Spirit ko sa sarili mo. Okay? No? If no one is seeing you, you are acting differently. Sabi ng Panginoon, nakakatawa ka pag pumupunta ka sa simbahan eh. No? Kasi talagang, you do want that na, you pray, diba? But if there's no one seeing you, what is running into your mind? Ano itong naiisip mo? Pag wala ka na, no, nasa kwarto ka na lang, nag-iisip ka, paano kaya ako makakakuha ng kahit na paano doon? No? Paano kaya makukuha yung stapler sa office bukas? Hinihingi mo kapatid ko eh. Ha? Yung bond paper, paano ko isilsilit sa bag ko yan bukas? May pirang kape sa office eh. Walang umiinom. Every month sir, nare-replenish eh. Kuhin ko na lang. Sa mga lalaki, no? Ganda. Di mo wala sa isip ko. Ang ganda. And then you will do something. Okay? So ito yung kalaban ng Holy Spirit eh. Okay? Yung the body itself is not willing. It's not willing. Okay? So how do we resolve this? Sabi niya, surrender. Surrender. No? So today, no, it's a very simple night actually. They say ito yung pinakamabigat na gabi. Bigat, pare, heavy. No? But I believe this is the lightest night. Why? Because today, we will not carry all our baggages, but it will be lifted from us. Hindi ikaw magbubuhat. Anong mabigat doon? Iba ang magbubuhat ngayon. There will be people approaching you. Dito muna tayo sa gilid. Magdadasal tayo. Yeah? And yung mga taong yan, sometimes may kasama yan. No, dalawa, tatlo. No? Kasi kailangan may nakakadinig ng prayer eh. No? Saan prayer kasi? Mas maganda yan if it is say aloud. No? Say loudly. Maraming tao. So, sasabihin yan, dasal tayo ng konti dito. No? Tonight will be your night and God and you. No, I
I am just an instrument, medium lang daw. No, para kung wala lahat ng mga dinadala mo, gusto mong matanggap, no, we will be praying over that tonight. No, pero brother, no, madalas na ako nagdadasal eh. No, it's not a question whether you pray or not. No, but this is someone praying for you. No? Mas maganda if someone is praying for you. You know what? No, meron na bang lumaban sa isang korte? Sabi niya, nasa na nasasaktan? Ako yun, sir. Umupo ka dito. Nasa na ngayong abogado? Ako rin yun, sir. Ako rin yun. Ako yung nasasaktan, ako rin yung abogado ko. Yeah? Because if someone is interceding or nag-i-intercede sa mga panalangin mo, it's like meron kang abogado sa langit. No, God. No, si Karen naman, hirap na dun sa trabaho niya. Baka naman po pwedeng bigyan naman natin ng konting kaluwagan. No, that is intercession. No, somebody is praying for you. Somebody is defending your prayers in heaven. No? Kaya mas maganda kung mas madami. No? Eh sabi na natin kanina, surrender. No? Relax. Relax. No? I'm sure, meron pa ba dito, I'm sure meron pa tayong mga tatay or na-experience nyo naman magkaroon ng tatay. Hindi ba? Meron ba? Alam mo si God, sabi niya one time, nakakainis itong mga Katoliko. Bakit? No? Pag pumapasok sa simbahan, yung mga mukha, nakakairita. Eh, pagkantang ng ganyan, lalapit. Lord, hirap na ako eh. Huh? Sabi ni Lord, ano bang tingin mo sa akin? Ako ba ay iyakan mo na lang lagi eh. Yeah? So sometimes we need to smile. No? And because we are approaching a father, tatay. No, ang tatay mapagmahal, approachable. Di ba? No? Wala pang ma-approach dun sa tatay na takot. No? Because we have a very good father. So next time you enter a church and you make ang tanda, name Father, Lord. No? Really, no? Tama yun, no? We need not to be afraid. No? We need not to be afraid of God. Because alam mo, hindi mo pa man sabihin, alam na ito Panginoon. No, the Lord knows whether you open or close your mouth. But the Lord is telling us, open your mouth, speak. Speak. Kahit alam ko na yung sasabihin mo, gusto ko sabihin mo. Bakit? Kasi gusto kong malaman kung tama yung naparating ko sa iyong mensahe. No, sabihin mo yan sa katabi mo, tama ang naparating na mensahe. That's why we say our prayers aloud. No? Baka kasi, pag nagdasal tayo pang sarili, mali pala yung pagkakaintindi natin sa isang bagay. No? The Lord knows. Hindi ka man magsalita. Buksan mo ang bibig mo. No? But the Lord wants us to open our mouth. Because the Lord wants us to check kung tama yung pagkakaintindi natin. No? So tonight, no, somebody will approach you, relax lang. No, pag sinabi natin relax, hindi mo open your hands, just lay it here. Diba sabi nung kanina, anong gagawin mo pag humihingi? No, wala namang humihingi ng malaki. Uy, pengi naman. Pag ganyan, kotong yan. O, under the table yan. Brad, may candy ka ba? Bigyan mo naman ako. Diba? No, pinatago mo yan eh. Diba? Or, wala namang humingi ng ganito. Bigyan mo nga ako 10 piso. Eh, saan nilalagay yung 10 piso dyan? Diba? When you ask for something, you open your hand. No? Like, pengin pambaon, pang-tuition, no? Pang-gaming. No? Yung mahal mo. No? Bibigyan mo ng sing-sing. No? Will you marry me? Wala namang gano'n. Diba? Nakabukas yung kamay. When you ask, will you marry me? Nakalugod pa nga yung iba. They're throwing big parties. Diba? So, the Lord is asking us tonight, one, be relaxed. I am your Father. No? And in the first place, meron bang tumanggap ng regalo na umayaw? Now, this is something for free. For free and listed for you. Matagal na panahon, nakalista na yan sa'yo. Nakalista na yan sa'yo. Baggage counter yan eh. No? Kailangan mo lang. Walang baggage counter. Nalalapitan ka. Ma'am, ito po yung pinaiwan niyo sa akin.
Diba? Ikaw na lalapit sa baggage counter, ito po yung number ko. Ito yung regalo mo. Ito yung gamit mo. Diba? So, we will be approaching God because God has prepared so many gifts for us. Ngayon, relax. Sa pamamaraan. No? Hindi tayo takot. So, if you hear something, that's probably the gift of tongues. No? I'm sure everybody was telling you before na hingin mo na lahat. No, but start asking for the gift of tongues. Ano ba yung gift of tongues? No, according to Bible, there are so many gifts. But according to mankind, mas marami pa sa nakasulat sa Bible ng gifts. No? Why? Si Lord nga the first miracle in Cana, no? He converted water into wine. Okay? So, ibig sabihin, marami siyang impact na wine. Because he's able to convert water to wine. So God is so rich. Naniniwala ba kayo dito? Yung 100 million, barya lang yan. No, baka nga hindi mati nga. No, hindi mabulunan ng Panginoon dyan. 1 million ba? Minamaliit mo naman ako. No, I own everything. No, kung ano meron si Ayala, si Pangilinan, si NBC, akin yan. No, akin yan. No? So, mamaya, no, baka meron ka pang nakakalimutan. Sister, brother, baka pwede mo isama sa panalangin natin mamaya yung exam ko bukas. O yung pang-araw-araw namin pamumuhay ng aking pamilya. No? Lugmok kami sa kahirapan, baka tulungan mo naman kami. Baka pwede, no, na matulungan mo ako. Tell it to God. Tell it to your facilitator. Because God is a rich God. But tell God to give you the gift of tongue first. Ano ba yung gift of tongues? Ang tanda na naman talaga. Sino dito marunong kumanta? Definitely hindi ako. Malakas lang loob ko. Meron ba? Meron, I'm sure, nakakaalam ng kantang More Than Words. Bago-bago to. Kari-release lang kahapon. No, More Than Words. Alam mo yung More Than Words? Ito, Caracas, parang kumakanta eh. Boom, Caracas. Ganun. Kumakanta ka ba? Ha? Minsan. Araw-arawin mo na. Huwag mo na paminsan-minsan. Alam mo yung kantang More Than Words? Ha? Oo. Alam kong alam mo. Sige ka, hindi ka patutulugin ng konsensya mo. Alam mo, no? Yan. Pwede ba kita maimbitahan dito? Itong mic ko. Alam mo, itong mic ko, kanina ka binubugahan ng laway. Papahinan ko lang sabihin sa'yo. Balik mo, may laway din ha, para fair. Ha? Yun na ba yun? Sige, kahit yun na yun. Sige. Kahit ano na, alam mo na More Than Words. Wala ibento ha. Dali, yung alam mo. Yung alam mo, sige. Oh, narinig mo sa speaker. Anong sabi ng speaker? Wag mo nang makulitin yun ha. Yun lang ang pakiusap ko. No? Meron bang yung ginawa niya, ano title nun? Alam mo, yan. Ikaw, alam mo. Alam mo naman eh. Ano ang title ng kinanta niya? Wala? Sayang naman yung na ginawa. Ano title nun? I'm sure na-recognize nyo it's More Than Words. Meron pa bang gustong kumanta ng More Than Words? Ikaw ma'am, kumakanta ka ba? Kumakanta ka? Hindi, nasa likod pa ka. Ma'am, kumakanta ka More Than Words. Kahit ano lang, alam. Ayan! Alam mo yung lyrics, ma'am? Yan ang hinahanap ko. Taong may alam ng lyrics ng More Than Words. Pwede po ba kanyang maimbitahan dito, ma'am? Oh, hindi mo alam lahat. Okay lang yun ang hinahanap ko. Taong hindi masyadong alam ang More Than Words. Ha? Hindi mo nga, tutulay, yun ang hinahanap ko, ma'am. Perfect! Yun ang hinahanap ko eh. Ma'am, pwede bang imbitahan kita dito? Kanta lang tayo, may sigas itong mic, mangiyain yun. Hindi ka kumakanta. Hindi ko kumakanta, hindi ko tutulay mo. Oh, sige. Sasabihin ko lang. Oh, sige, sabihin mo. Ako kakanta. Say hi,
More than words. Ang galing mo, no? More than words. Okay? Bakit yun ang ginagamit natin, no? Hinam lang niya. Tinula lang niya. Pag we know it's more than words. No? Ito yung kanta niya eh. Na 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 more than words. More than words. More than words. Walang katapusan. Di ba? Yan yung kanta na yun lang ang alam ng lyrics ng mga tao. No? Pero, if you try to analyze, ano yun? Anong ibig sabihin ng na 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 more than words? No? This is the gift of tongues. No? Alin doon ba? No? Na 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 na. Magandang gabi, bayan! Okay? These are the ways wherein we pray and nobody understands. No? Sabi dun sa kantang more than words, hindi ko na masabi kung gaano kita kamahal eh. It's more than words. Na 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 na. Diba? Sabi ni TV Patrol, diba, magandang gabi, bayan, pero ano simula niya? Diba? It has meaning. It has meaning. Okay? So I just would like to encourage everyone to ask for prayer, no, for the gift of tongues. Now, if you don't have it, it's very simple. No? I know you know God in so many names. King of Kings, Lord of Lords, Best Friend, Pogi, Mayaman, you know, our Shura, our foundation. You can call Him by that name. Right? Paulit-ulit lang. Hallelujah, 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 hallelujah. Okay? That is gift of tongues. What hinders us to receive the gift of tongues? Pride. Brad, kung ikaw kaya mo magmukhang tanga, yung ginawa mo kanina, actually, Brad, mukha kang tanga. No? Tumatawa lang ka. Sa loob, mukhang tanga to. That would hinder us in practicing the gift of tongues. No? I mean, sabi nga natin kanina eh, God is not asking us to die, but God is asking us to live. Part of that living is maging tanga. Pagdating sa Panginoon. In worshiping God. Because we have this abundant love to God, we can no longer, communicate that love to God. Hallelujah, 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 hallelujah. It contains so many meanings. Now, we may not understand it, but definitely, God will understand it. This is a prayer directly connected to God. Okay, so what's my point here? Later on, now if you hear someone doing tongues, do not laugh. Do not laugh. Now if you see someone crying, okay, you don't need to look. You don't need to, chat, talk. Now that is his or her way of connecting to God, because this is her moment with the Lord. Okay? And after the praying over session, babalik tayo dyan, let's continue praying. Now let's continue praying. No, if you cannot pray anymore, the best posture is maintain silence. No, just a tip. No, if you used to pray para lang sa sarili mo, it will be a very short prayer. Paano natin mapapahaba ang prayer? Pray for your loved ones. Pray for each one of us. Pray for my wife. Pray for those who has nothing to eat. Okay? Pray for those who are victim of injustice, misjustice. Okay? Pray for those who are suffering from illness. Your boss, your office mates, your friend. There are so many people waiting for your prayer. Waiting for your prayer. Okay? Relax. Do not be afraid. Don't be concerned about how you might act as you respond in the Spirit's prompting. No? Kanina, pagdating ko, titil na ako. Sabi ko, gusto ko na mag-worship. No? Because I miss God so much. No? Kaya sabi, Brad, may pray over ka pa namin.
Sabi ko, huwag na Brad. No, magsimula na tayo. Gusto ko na ang gumanyan kanina pa eh. Yung natin parang, gusto ko na magdasal. Because this is how I miss the Lord. No? Kasama ko siya pero meron pa rin yung time na parang I miss God so much. So whatever however your seatmates might respond later on, no, give her time. No, that's your time. No, if you're crying, okay lang. If you're laughing, okay lang. No, you just need to relax and don't be afraid. Okay? God desires us to receive all the gifts. No, gusto ng Panginoon, tanggapin natin lahat. Okay? More than the opening of hands. It is the posture of our heart. You know why God answered my prayer na tagal na namin walang anak? So, we did fasting. I fast for 40 days. So, God fasted for 40 days, sabi doon, di ba? I only lasted 33 days. Hindi ko na-outwit, hindi ko natalo ang Panginoon. No, but God answered the 3 petitions I raised. The answer I got, because the posture of your heart is willing. That's why I have given you all your prayer intentions. Alright? So we just need a heart that is willing to accept. Okay? Meron ba tayong music min dito? Ayan. Probably one music min will play as a slow song. And I just want you guys to close your eyes. Okay? And before this, if you feel somewhere, somehow, God is telling you or asking you to stand. No? To stand. No, please do so. No, after this, we will recite the commitment of Christ. Okay? So lahat ng participants, upo lang kayo dyan. Chillax, kumbaga. Okay? So, again, if along the way, during the process of our reflection, you feel the Lord is asking you, tumayo ka para sa akin. No? This is our time. I want you to stand. Please do so. Can we just close our eyes? Okay? And let's offer a short prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tonight, Lord, we claim that this is our night. And today, Father, we are all inviting you to be in this place at this very moment. Especially your Holy Spirit. Surround us all, Father. And Lord, whatever the message you want to tell us tonight, I am willing to listen. Now, if along this music we are playing, now God is asking you, stand. Oh, please do so. Feel the loving presence of the Lord.
If God is telling you to stand tonight,